Siguro napapaisip ka, 59 books? Talaga ba? Actually, in the last 17 years, nakabasa ako ng 212 books about finance at self-development. At 59 dito ang talagang tumatak at nagbigay ng mga mind-blowing money advices na makapagpapabago ng pananaw mo pagdating sa pera. Sagot na kita, hindi mo na kailangan magbasa pa ng kahit 59 books dahil sa video na to, i-share ko sa iyo ang top 5 eye-opening money secrets na once mai-apply mo, will turn your finances around. Number 1, create your own luck. Hindi man direktang tinuturo pero bawat isa sa mga librong nabasa ko, kapag inaral mo talagang mabuti, ay pinaparating na ikaw mismo ang gumagawa ng sarili mong swerte. At the more I apply the teachings ng mga librong to, the more I believe in this. Yes, meron naman talagang natural na sinuswerte pero it's very rare at kadalasan panandalian lang. Na-realize ko na ang totoong swerteng pangmatagalan ay kapag nag-meet ang preparation, opportunity, at action. Pagdating kasi sa pagyaman, yung kadalasang iniisip ng mga tao na swerte is actually the result of doing a lot of actions. Ang susi dito ay the more actions you take, the better your chances of getting lucky. Tignan mo yung mga successful na taong kilala mo. Mapapansin mo na lahat sila ay may bias for action, kahit pa big o small steps. They just do it. Ano nga ba ang preparation? Para sa akin, these are the actions you take, big man or small, towards achieving your dreams. Hindi mo naman kasi mai-hit agad ang dream mo ng isang try lang. No. You will fail and fail and fail and fail. Pero karamihan ng mga tao, ang nakikita lang ay ang failures. Hindi nila nare-realize na ang bawat failure na yon is actually a preparation, preparing them to get better. Tignan mo na lang si Mr. Beast. Nagumpisa siyang mag-post ng video sa YouTube noong 2012. 13 years old pa lang siya noon. At yun pa ang time na hindi ganong kalaki sa YouTube. 0.8 billion pa lang kasi ang viewers ng YouTube noon. Kung napanood mo yung mga unang videos niya, naku, walang kakwenta-kwenta. But Mr. Beast kept posting and kept getting better and better. Kaya naman, nang biglang lumaki na sa YouTube ng todo, he was ready. Ngayon, 2.7 billion na ang viewers ni YouTube. At 203 million nun ay masugid na taga-subaybay ni Mr. Beast. Ang point is, it's okay to make mistakes. It's okay to fail. As long as you take action. Keep pushing anyway. Kasi all you need is one opportunity. One brilliant idea, one video, o one person to change your life. Kagaya nga ng sinabi ng paborito kong ninong na si Ninong Shark, it doesn't matter how many times you fail. You only have to be right once. And then, everybody can tell how lucky you are. Number 2, think bigger. Thinking big is about setting a big goal na magpupush sa'yo to go out of your comfort zone. There is a reason why itong teaching na to appeared in each and every book na nabasa ko. Bakit to mahalaga? Kasi kailangan mong i-prepare ang isip mo so you can prepare your life. Ang daming tao ang nag-struggle sa buhay not realizing na in order to change your reality, you have to change your mentality. Yun ang susi. If you want big things out of life, you have to think bigger. You have to be bigger so you can accomplish bigger things. Sorry, there's no other way. Ang problema, tingin ko lang to ha, tayo mga Pilipino think too small. Bakit? I guess dahil na-colonize tayo ng mahabang panahon at dahil doon, yung mga ninuno natin were trained to think small and be small. Imagine being programmed that way for 400 years. At yon ang naipasa nila in one generation after the other. At dahil sa mentaliting naman natin na to, tayo ang nagsasuffer. So how can you think big? May 3 bagay kang dapat gawin. Number 1, kailangan mong imaginein na it's possible for you. Yung big goal mo, yung big aspirations mo, yung parang imposible mong pangarap, imaginein mo na it's possible.
At kapag naniwala kang posible mo ma-achieve yon, yung mind mo will find a way to accomplish it. Katulad ng nangyari kay Jim Carrey. Naniniwala siya na ang calling niya is to free people from worries through his jokes. Kaya naman ang pangarap niya ay maging big-time comedian. So, on his early years, he went doing one comedy gig to another. Pero, he was still struggling financially. Ang baba lang ng talent fee kinikita niya. But noong 1985, Jim made a crazy, almost impossible decision. Nagsulat siya ng cheque paid to his name, amounting to $10 million. At nilagay niya doon, this is for acting services rendered. At i-donate niya to 10 years in the future. Gabi-gabi after ng gig niya, he would look at this check and imagine yon ang binayad sa kanya. Then, tawagin mo man tong coincidence, nung November 1995, nalaman ni Jim na natanggap siya sa isa sa mga lead roles ng pelikulang Dumb and Dumber, na kung saan ang acting fee niya? Yes, nahulaan mo, $10 million. Ang pangalawang kailangan mong gawin ay i-ignore ang mga haters. Dahil may mga taong kapag nalaman ng pangarap mo, they will say, "What? Yan ang goal mo? Ikaw? Nahihibang ka na ba? Imposible yung pangarap mo. Mag-stick ka na lang sa trabaho mo." They will put you down. At kadalasan, sila pa yung mga taong malalapit sa'yo. Minsan, kaya nila yung nasasabi ay dahil sa genuine care nila para sa'yo. Ayaw ka nilang mahirapan, ayaw ka nilang masaktan kapag nag-fail ka. Just ignore them. Madali para sa kanilang mag-advise to give up dahil hindi nila yon pangarap. O dahil nag-try sila once abutin ang mga pangarap nila and they fail. At tinanggap na lang nilang hanggang doon na lang sila. Ang daming mga taong dapat sana ay naging big-time singer, big-time dancer o big-time writer na nauwi na lang sa wala dahil lang nakinig sila sa mga haters ng dreams nila. This should not happen to you. Protect your dreams. Binigyan ka ng vision ni God about that dream dahil He knows you can achieve it. He believes in you. At number 3, take the first step. Ang isa sa mga big reasons kung bakit hindi natutupad ng mga tao ang mga pangarap nila is because sobrang laki ng goal nila, hindi nila alam kung paano yun ma-achieve. Ang totoo, kahit kumausap ka pa ng kahit sinong super successful na tao at tanungin kung alam na ba agad nila ang step by step na gagawin para matupad ang mga pangarap nila noong nag-uumpisa pa lang sila, 99% of them will tell you they have no idea how. They just took the first step. Isipin mo, pupunta ka ng Baguio from Manila sa kalagitnaan ng gabi. That is over 240 kilometers na madilim na dadaanan. Pero kahit gaano kadilim ang gabi, makakarating ka pa rin ng Baguio. Bakit? Kasi sapat na yung liwanag ng kotse mo para makita ang bawat 10 meters ng daan. Hindi mo naman kailangan makita ang buong 245 kilometers para makarating ng Baguio. You only need to see 10 meters at a time. At ganun din sa pagtupad ng mga pangarap mo. Huwag kang matakot mangarap ng mataas dahil hindi mo naman kailangan malaman agad ang lahat ng dapat mong gawin. God will show you the way. Siya ang liwanag sa daan mo. Top money secret number 3. Living below your means alone is not as effective as you think. According sa rich dad kong si Papi Robert sa libro niyang Second Chance, yung traditional daw na advice ng mga financial advisors na mag-save ka ng pera by sacrificing or cutting on your spendings, kahit pa sa mga bagay na you love, ay hindi ganun ka-effective kung gusto mong umasenso. He suggests different approach. Bakit daw hindi ka na lang mag-focus sa pag-iisip ng mga paraan para mas kumita ka pa ng malaki so you can afford the things you want? Para sa akin, you will still need to save or control your money at some point. Katulad ng advice ng tropa kong si Kuya Ramit Sethi sa libro niyang I Will Teach You How to Get Rich. Sabi niya, spend extravagantly on the things you love and cut costs mercilessly on the things you don't. Example, kung mahilig ka mag-travel at masaya ka nang mabisita lang lahat ng mga gandang lugar, pero hindi naman big deal sa'yo ang hotel, basta may matulugan ka lang na maayos at safe, okay na? Then, according kay Kuya Ramit, go travel, pero pumili ka ng pinaka-cheap na hotel. Bumawi ka ng pag-cut ng costs
sa mga bagay na hindi naman ganong kaimportante sa'yo. And these advices actually make sense kasi kapag nag-cut cost ka sa lahat, pati na yung mga bagay na nagpapasaya sa'yo o sa family mo, sobrang nakaka-demotivate nun, di ba? Wala namang kasing taong excited gumising sa umaga saying, "Yes, magbabawas ako ng lahat ng gastos ko ngayong araw para makasave ako ng few extra pesos." Walang ganon. Always focus on earning more for 2 reasons. Una, merong limit sa kung gaano ka lang makakapag-cut ng gastusin mo. Hindi naman pwedeng mag-cut ka na lang ng gastos forever. At pangalawa, ang iyong pinaka-valuable assets ay ang iyong time and energy. You can either spend that time and energy kakaisip ng mga paraan para mabawasan pa yung mga gastusin mo, or you can use that time and energy para mag-isip pa ng mga paraan para kumita ka ng mas maraming pera. At kapag tumaas na yung income mo, obviously, wag mo muna agad itaas ang level ng gastos mo. Kung nabibili o nagagawa mo naman yung mga gusto mo kahit pa nung mababa pa ang kita mo, keep it on the same level. At least hanggang madoble na ulit yung kita mo. Okay lang naman mag-aim na mabili lahat ng mga bagay na gusto mo. Pero sundin mo yung advice ni Papi Robert. Sabi niya, instead of saying, "I cannot afford it," start saying, "How can I afford it?" Kasi this will force you to think how to solve that problem. Dahil ang daan patungo sa pagyaman, kagaya ng mga very successful na taong kilala mo, ay nag-uumpisa sa pagsosolve ng maliliit na money at personal problems. Katulad ng pagpapalawak pa ng financial knowledge mo at pagbibuild up pa ng self-confidence mo. Habang sinosolve mo yung mga maliliit mong problema, you will eventually move on to handle bigger at mas complex pang mga problema. With every problem you solve, you become smarter. And the smarter you become, the more money you can make. Pero kung i-ignore mo lang yung mga money problems mo at magpo-focus ka lang sa pagbabawas ng mga gastusin mo, hindi mo nilalagay yung sarili mo sa posisyon na kung saan pwede ka pang mag-grow o mag-improve. Kaya malaki ang posibilidad na you will end up with less money over time. Number 4, money is traded for your life energy. Anong ibig sabihin nito? Ang pera ay hindi lang papel o barya o numbers sa bank account mo. For most of us, it's actually hours, days, years of our existence na tinitrade natin kapalit ng pera. Kapag tinignan mo ang pera in this way, mas mapapaisip ka ng mabuti bago ka gumastos, lalo na yung mga mamahaling bagay. You will now value money in a totally different way. Again, katulad nga na nasabi ko kanina, if it's something you love and enjoy doing, then it's worth it. Pero kung nagdadalawang isip ka at baka nadadala ka lang ng impulse buying o ng uso, then ipagpaliban mo muna at tanungin mong maigi ang sarili mo. Is this worth the life energy I'm trading for? Kadalasan kapag hindi mo naman talaga kailangan ng isang bagay, after a few days, lilipas din yung urge mong bilhin yun eh. Gutom nga lumilipas, yung impulse to buy pa kaya? This is not about depriving yourself ha. It's about being mindful sa paggastos mo at paggawa ng conscious decision na in line sa values mo at sa goals mo. It's about quality over quantity. It's about experiences over possessions. It's about long-term happiness over instant gratification. It's about maximizing enjoyment while minimizing unimportant spendings. At kung may napupulot kang magandang aral sa video na to, pitik-pitik naman dyan sa like button please. Salamat. At number 5, acquire as many real assets as you can. Bakit real assets? Madaming tao kasi ang may misconception sa assets. Kabilang na ako many years ago. Akala ko ang bahay at kotse, for example, ay asset na agad. Kahit nga yung pagiging cute ko, akala ko asset eh. Pero tama si Papi Robert. Sabi niya, ang asset ay anything that puts money in your pocket. At anything that brings money out naman ay liability. Very simple. Kaya naman kung gusto mong yumaman, focus on acquiring real assets. Madami ka naman choices from rental properties, businesses, paper assets, at digital assets. Isa sa pinakamabilis mong maa-acquire ay ang paper assets, katulad ng bonds, mutual funds, o pakikisosyo sa mga bigating negosyante dito sa Pilipinas through investing sa stock market.
Ito ang pinakauna kong real asset actually. Ang drawback lang dito sa asset na to ay it will take time bago ka magkaroon ng millions, pero it is very achievable. At kahit sino, pwede itong gawin. Sa katunayan, yung paborito kong mentor na si Brother Bo, many years ago, tinuruan niya mag-invest sa stock market ang mga mates niya. At siya lang ata ang tao dito sa planet Earth na may millionaire na maids. Kasi 16 years later, ang isang maid niya na bida sa libro niyang My Maid Invest in the Stock Market ay legit na millionaire na. Gina now has 1.6 million pesos. At yung isang maid pa ni Brother Bo now has 1.1 million. Grabe, di ba? Well, hindi naman nila yun magagawa kung walang Brother Bo na nag-guide sa kanila kung anong stocks ang bibilin at kailan magbebenta ng stocks. At yung same guidance na yon ang nakukuha naming mga members ng Truly Rich Club galing kay Brother Bo. Kaibigan, start acquiring assets. Kung may mga mates nga na naging millionaire na, baka ikaw na ang susunod. Just take action. Kung gusto mo ding ma-mentor ni Brother Bo at ng iba pang mga very successful entrepreneurs para hindi lang stocks ang maging asset mo kundi mga businesses din, i-check mo yung Truly Rich Club dahil baka ito na pala ang susi sa success na hinahanap mo. Ilalagay ko yung link sa pinned comment sa baba. At alam mo ba, 1,000 lang pwede ka na magsimulang mag-invest sa stock market. Eto, panoorin mo yung video na to kung paano. Maraming salamat sa panonood. Peace out.